Sama kayo lahat sa aming mga ipinagdasal. Hallelujah. Nung kami ay nag-healing rally last Wednesday, July 1. July 1 po kasi ay holiday sa Hong Kong. Kaya po pag holiday ay maraming day off. Holiday, statutory holiday yon. Kaya day off ng all the groups. Sa Hong Kong po kasi may 4 na grupo. Sa Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Yun po ay ayon sa kanilang mga day off. So pag day off sila, nagagather yung mga Thursday. Pag day off ang Friday, nagagather ang mga Friday. Ganun din sa Saturday and Sunday. At napakaganda ng ating pag-uusapan. Sabi nga ni Sister Leonida, ang ganda ng kanyang insight, ng kanyang sharing. Tama nga naman, my Lord and my God. Hallelujah. Yun ang sabi ni Thomas. Ni Thomas. Actually, ang tawag sa kanya ay Doubting Thomas. Bakit Doubting Thomas? Doon siya tinagurian, si Doubting Thomas. Si Thomas. Bakit? Kasi nagduda siya eh. Nagduda siya. Well, siguro naman tayo nagdududa pa rin hanggang ngayon, di ba? Baka ang tawag sa atin ay doubting Kiko, di ba? O kayo rin, minsan nagdududa pa rin. O wala naman po problema doon, naiintindihan yun ni Lord. Yung mga pagkakataon na in your life, in our lives, na di ba medyo, uy, teka lang Lord, kaya mo ba ito? Medyo mahirap yata itong aming hinaharap na alalahanin. Kaya mo kaya ito, Lord? Okay lang po yun. Minsan tayo nagdududa. Pero, kung tayo ay tumatagal na ang ating relasyon kay Lord, parang hindi naman tama na lagi tayo nagdududa. Diba? Paminsan-minsan, matakot ka. Pero kagandahan na, we easily come back into our senses. Mabilis tayo makakabalik sa tamang ulirat na, ay Lord, bakit nga ba ako nagduda? Naku Lord, patawarin mo ako. Medyo, bakit ba dumaan ako doon sa ganung pagkakataon na ako ay nagduda? Nawa ay makita agad natin yun. We easily come back into our senses and realize and we feel sorry of the things that we have done, that we have doubted. Sometimes we cannot, ano bang tawag doon? Hindi natin talagang ano ba correct term doon? Hindi ko maisip yung tamang term eh. Hindi mangyayari or hindi naman talaga pwedeng hindi ka naman magduda. Siguro, sa mga pagkakataon nga na ikaw ay nagdududa, doon yung pagkakataon na parang nare-realize mo. Sabi natin kanina, kaya mo kaya ito, Lord? Kung ang ating relasyon kay Lord ay sa mga ipinakita niya sa ating wonders, miracles, makikita natin na as we grow along with our relationship with the Lord, tumataas yung level ng ating faith. Paano ba yung pagtaas ng ating level ng faith? Kasi 'di ba, iba-iba ang level ng faith eh. Alam niyo naman siguro yung different levels of faith, no? Unang-una, yung unang level ay yung believing. Naniniwala tayo. 'Di ba? Naniniwala lang tayo na nandiyan si Lord. Naniniwala lang tayo na may kayang gawin ang Diyos. Yun yung believing. Ang problem, pag nandun ka sa level ng believing, parehas lang. Kasi pati si Satan naniniwala eh. Naniniwala siya. Bakit siya naniniwala? Takot nga siya eh. So, yung level na yun, siguro parang parehas lang. Tayo, with Satan, di ba? Papayag ka ba? Ganun lang yung level of your faith. That you just believe? Well, tama naman. Sabi ni Lord, di ba? For God so loved the world, di ba? Ano sabi doon sa For God so loved the world? John 3:16. Whoever believes will not perish. But, paano yun? Paano yung level na yun kung hanggang doon ka lang sa believing? Kasi dapat aangat ka doon sa next level eh. Ano ba yung next level nun? Papasok ka doon sa trusting. Trusting faith. Ano ba yung trusting? Ano ba yung pagkakaiba ng believing sa trusting? Believing is, naniniwala ka lang. Ang trusting, nagtitiwala ka na. Di ba? Yun nga, medyo umangat na yung level ng iyong faith doon.
Na, di ba, nagtitiwala ka na. Iba po ang naniniwala sa nagtitiwala. So, ibig sabihin, kung ikaw ay naniniwala, magtitiwala ka na na, Lord, kaya mo ito. Lord, mapapagtagumpayan ko ito kasi kasama kita, Lord, sa laban na ito. Diba? Parang yung kinakanta ni, sino ba yung senador na yun? Sabi niya, para sa iyo ang laban na to. Kilala niyo yun? Yung boksingero. Ayun, si Manny Pacquiao, Manny yun, Pacquiao. si Manny Pacquiao, Manny Brad Pacquiao. Joker. Tama ka. Di ba? Sabi ni Manny Pacquiao, para sa iyo ang laban na to. Aba, tama nga naman, ano? Tama yun. Parang si Lord ang kumakanta doon ngayon, no? Sinasabi ni Lord sa iyo, para sa iyo ang laban na to. Ibig sabihin, hindi kita iiwanan dito sa laban na to. Yun yung trusting faith. Na naniniwala ka na ano, Lord, nagtitiwala ako. Kasama kita sa laban ng buhay na ito. Ako man ay mahirapan, I know your grace is enough. Hallelujah. Naalala ko yung shinare ko sa inyo, yung sa anak ko. So, katabi ko yung anak ko ngayon dito. Bago kong engineer. Tingin ka nga sa akin. Nahihiya siya. Mahihiyain to. Nagmana sa akin, mahihiyain. Hallelujah. Tawag dito, yung sabi niya, yung my grace is enough. Ano yung sharing na yun? Kung siya mag-e-exam, yung binili naming folder, bigla niya nakita doon, yun yung verse na my grace is sufficient for you. Ibig sabihin, sabi ni Lord, my grace is enough. Kaya sa mga pagkakataon na tayo ay nagdududa, nag-iisip na, kaya ba ito ni Lord? Lagi na natin tatandaan, yung sabi ni Lord, na my grace is enough. Na doon pa lang ay magtitiwala ka na. Bukod sa iyong paniniwala, ikaw ay magtitiwala na. Well, okay na ba yon? Naniniwala at nagtitiwala? Sa tingin nyo ba okay na yon? Well, mas maganda kung iaangat mo pa ng konti yung iyong level of faith. Paano mo iaangat? Aba, kailangan umangat ka doon sa third level. Ano ba yung third level? Yun yung expectant faith. Ang expectant faith ay mag-e-expect ka at alam mo at i-claim mo na anuman ang iyong ilapit, anuman ang iyong idalangin. Nagtitiwala, naniniwala, nagtitiwala, at may aasahan ka na. Paano bang magandang example ng expectant faith? Ang, sandali lang po. Sorry po. Sahan nyo na. At susisay. Nandyan yung, yung tubero namin. Pag uwi namin, galing dito pagdating barado yung aming sink. And thank you Lord, nandyan yung aming tubero para gumawa. Kaya lang, alam nyo ba mga tubero? Ito, tip lang, pag kukuha kayo ng tubero. Hindi pwedeng isa lang ang tubero, kailangan dalawa. Kailangan may assistant. Alam nyo ba yon? Na hindi pwedeng magtrabaho ang tubero ng mag-isa lang. Bakit? Kasi pag mag-isa lang, hindi yung tubero. Ang tawag doon, one bero. Kaya kailangan ng dalawa. One bero plus one bero equals two bero. Ayan, nagtawanan sila. Ang dami nagtawanan. Hallelujah. Patawa lang po yun, patawa lang. Hallelujah. Pati ako tuloy natawa. Ang sunod ay yung level na expectant faith. Na, di ba sabi natin kanina, expectant faith, ano ba yung magandang halimbawa doon? Ang isa sa pinakamagandang halimbawa sa expectant faith ay yung babae na dinudugo.
ng 12 taon. Isipin nyo, ano ba yung kanyang dasal? Ano ba yung kanyang idinasal? Sabi niya, alam niyang darating si Lord eh. Nabalitaan niya na nagpapagaling. Kaso ang daming tao, siksikan. Sabi niya, hawakan ko lang. Pahawakan ko lang yung laylayan. Yung dulo ng kanyang damit. Gagaling ako. Yun ang expectant faith. Na ano, hawakan lang daw. Ano nangyari? Kagulo yung mga tao. Ang ginawa niya, lumapit siya kahit nagkakagulo. Hinanap niya si Lord. At yun, hindi niya matsyempohan, naabot niya yung laylayan. At pagkahawak niya doon sa laylayan, agad-agad siyang gumaling. Yun ang expectant faith. Well, levels of faith na sinasabi natin. Maliban na nandun ka na sa believing, hindi po. Ang hindi maganda ay magstay ka lang doon sa believing. Magstay ka lang doon sa trusting. Dapat nandun ka sa level na you expect something. You expect a miracle because you believe. Di ba? Itong si Thomas, ang problem with Thomas is to see is to believe eh. Di ba? Ang nangyari doon, ano nga nangyari? Sabi nung ang nangyari doon, dumating si Lord, siya'y nabuhay, wala si Thomas. Hindi natin alam kung saan nagpunta si Thomas. Baka bumibili ng lechon. Bakit? Wala eh. Baka bumibili sarsa ng lechon. Eh, bakit ano? Kaya, nung dumating si Thomas, sabi nila, nung 11, sabi, ala, dumating si Lord, wala ka. Ano sabi ni Thomas? Di nga. Di totoo yan. Unless I see kanyang mga sugat sa kamay, yung sugat niya sa tagiliran, maniniwala ako. Eh di yun yung binabanggit natin kanina. Yun yung to see is to believe. Eh with that level of faith, the expectant, dapat hindi na tayo to see is to believe. Dapat balik rin natin. Sa tagal-tagal na natin din sa ministry, tagal na rin natin nagsiserve, dapat hindi na tayo to see is to believe. Na ano, Lord, magpakita ka muna ng himala, magpakita ka muna ng wonders, magpakita ka muna, Lord, para ako maniwala sa iyo na totoo kang Diyos. Abay, nakakalungkot kung hanggang ngayon ganun pa rin tayo. Na ano, to see is to believe. Pakita ka muna, Lord, bago ako maniwala. Sabi nga ni Lord, di ba, mapalad yung iba, hindi naman nila ako nakita, pero naniniwala sila. Ibig sabihin, mas mapalad pa pala tayo kay Tomas. Bakit? Eh si Tomas guys, to see is to believe. Ang kagandahan, pag binaliktad mo yon, yung to see is to believe, pag binaliktad mo yon, believe, then you will see. What does that mean, believe and you will see? Maniwala ka muna. Pag naniwala ka, makikita mo na tuloy ngayon yung wonders, yung miracles na kayang gawin ni Lord sa buhay mo, buhay ko, buhay natin lahat. Eh di ba sabi ni Lord? For God so loved the world that whoever believes in Him will not perish, but will have everlasting life. Di ba? So, dun ka sa level, believe, trusting, and expectant. Kailangan maniwala ka muna. At pag tayo naniwala, di ba? Makakita na tayo ng miracles and wonders. Eh. Sometimes we focus ourselves in the miracles. Sometimes we focus ourselves on the answered prayers. Sometimes we focus ourselves sa mga material na bagay na hinihingi natin kay Lord. Hindi naman po masama yun. Tama lang naman nating hilingin yun. Tama lang po yun. Hindi po yun masama. But nawa, umangat din ang level ng yung ating level of spirituality. Na ano, hindi lang doon sa material na bagay tayo nakafocus. Sa believe and you will see. Dapat nakikita rin natin yung believe and you will see, yung wonders and miracles na, paano yun? Believe in the gospel. Paano yung believe in the gospel? Sabi ni Lord, magpatawad ka, mahalin mo yung kaaway. Di ba? Yakapin mo yung mga umaaway sa iyo.
pagbigyan mo yung mga taong nakaagrabyado sa'yo, patawarin mo. Yun yung mga bagay na hindi natin kayang gawin. Yun yung mga bagay na mahirap natin gawin. Pero ano sabi ni Lord? Just believe. Na ano? Kaya mong sundin yung gospel. Na kaya mong isabuhay. Na tayo sinasabuhay na natin, di ba? Na magugulat kayo, yun yung believe. And you will see wonders. Na habang sinasabuhay mo, nagpatawad ka, nagparaya ka, di ba? Nagbigay ka, hallelujah. You will realize, yung pala yung wonders and miracles. Mas marami ako naging kaibigan, mas marami ako na mahal na tao, mas marami ako natanggap na tao. Hindi ko sila ginudge. Yung pala yung believe, then you will see wonders. Makikita mo sa buhay mo ngayon, di ba? Sa buhay natin ngayon, you will see the difference. Nagparaya ka, nagpatawad ka, nagmahal ka. Nakita mo naman, di ba? Nakita natin lahat. Mas powerful pala yun. Akala natin dati mas powerful yung ano eh. Yung makikipag-away ka, yung sisigaw ka. Yung sasabihin mo, di ako papayag sa inaway ako, hindi ako papayag, makikipag-away din ako. Akala natin mas powerful yon. Mas powerful yung bulyaw sa anak. Mas powerful yung sigaw sa anak. Mas powerful yung sigaw sa ibang tao. Akala natin okay yun. Hindi pala. Mas matindi pala ang power if there is silence. If there is forgiveness. If there is that loving embrace. If there is acceptance. Mas matindi palang power yon. Alam ko tayong lahat natunghayan natin yon. Akala natin hindi powerful yun eh. Akala natin hindi powerful yung magparaya. Hindi powerful yung masaktan ka. Tapos tatahimik ka lang. Ipagsapa pa sa Diyos mo na lang. Ako po, lubos ko natunghayan yun. Mas powerful pala to embrace, to accept, to forgive. Di ba, narinig yung sharing ko? Yung pinatawad ko yung taong naisahan ako. You ever heard that sharing? Hindi naman ganong pera lang yun. Milyon kaya yun. Pero hallelujah. When I asked the Lord, Lord, I need your grace for this. Lord, patawarin ko to. Kailangan ko yung grasya mo. When I ask for that grace, hallelujah, then that grace is always available for me. And He gave me, sustained me with that grace that I need. May mga pagkakataon, duda tayo na hindi kaya ni Lord gawin. Pero, with the level of faith that we have now, expectant faith like that of the bleeding woman. So another expectant faith is si Bartimaeus. Si Bartimaeus, yung kanyang faith, bulag siya, pinagsisigawan niya, Son of David, have mercy on me. Yun yung faith niya. Pinagsigawan niya eh. Tulungan mo ako. Alam ko. Di ba? May expect ko. Pagagalingin mo ako. Son of David. Kahit di niya nakikita, kahit maingay yung crowd. He just shouted so loud. Kahit sinasaway siya ng maraming tao. He did not mind all of those na sumasaway sa kanya. Ano ginawa niya? Lalo niya nilakasan. Persistent faith. Bakit? Kasi he is expecting something na maririnig siya ng Diyos, na maririnig siya ni Jesus. Ang ingay kaya noon, ang daming tao nagkakagulo. Isang bulag na nasa sahig. Paano maririnig ni Lord yun? Ang daming tao, paano niya maririnig yun? Yun ang kagandahan. Yung example na yun na narinig ni Lord, out of the very noisy world, narinig niya si Bartimaeus.
Ikaw pa kaya hindi niya marinig? We cry all day and night. Tayo pa kaya hindi niya marinig? Imposible hindi niya alam pinagdadaanan natin lahat. Imposible hindi niya alam ang mga concerns of your life. That's very impossible. If Jesus was able to hear, despite of the very noisy world around, during that time of Bartimaeus, Jesus heard his voice shouting, Jesus, son of David, have mercy on me. Wow. Let me repeat it. If Jesus heard that small voice or very loud voice, even on a crowded place, Jesus will also hear whatever petitions, whatever prayers that you have, that we have in our hearts. Even though we do not shout, even though in the silence of our hearts, we cry, we pray, we persistently pray, maririnig yun ni Lord. Bakit? Alam niya yun eh. Imposible pong hindi niya alam. Hindi naman natin masisisi si Tomas. Bakit di natin masisisi si Tomas? Baka nga yung level of faith na hindi pa ganun kataas. Maybe hindi na natin masisisi ang ating sarili. Yung ating level of faith, ay, di ba? Nandun pa rin. Mababa pa rin. Pero kung yung ating level of faith is that kind of a low level of faith, abay dapat mag-upgrade tayo. Maybe God is telling us today, through this gathering, through this online prayer meeting and Friends of the Bar, maybe God is telling us, anak, tigil-tigilan mo na yung pagdududa mo. Tigil-tigilan mo na yung kawalan mo ng pag-asa. Kung, if ever you're experiencing it, I do not know. If ever lang. Dapat makikita mo na yung pagkakaiba. Dapat marirealize mo. Dapat nandun ka na sa level na, ang tagal ko na rin, Lord, nakikinig dito. Bakit parang tamang duda pa rin ako? Kasi pag laging tamang duda, ay hindi talaga aangat ang ating level of faith. Hanggang doon na lang palagi yun. Paano aangat ang ating level of faith? Ay dapat lagi kang magtitiwala. Bukod sa naniniwala, magtitiwala. At habang ikay nandun na sa level na ikaw ay nagtitiwala na, marirealize mo na, Lord, I can now accept. I can now rather accept myself na umangat na yung level of faith ko, Lord. Na mag-expect na ako ng something in you. When we expect something, ibig sabihin, di ba? Kiniklaim mo na. Kiniklaim mo na Lord, may mangyayari dito. Di ba? Pwede mo na kantahin yung kinakanta natin na, mayroong magandang mangyayari sa'yo. Pwede mo na i-claim yun. Kiniklaim mo na nga eh. When we expect, we claim healing. Nasasabihin mo, Lord, ina-expect ko ito. Lord, I now claim. Through your mercy, Lord. Through your grace. Lord, kiklaim ko na po ito. Pwede mo malalaman, makikita mo na. Diba? Ano mangyayari? Mababawasan na ngayon yung mga duda, yung mga alalahanin, yung mga hindi mo maintindihan na gagawin mo. Diba? Mababawasan na yun. Makikita mo, mararamdaman mo na.
Na kasi naniwala ka na, nagtiwala ka na, hallelujah, then you can now expect something from God. Masarap yung pakiramdam na, Lord, bahala ka dito, alam ko. Kakaloob mo itong kung ano man ang iyong nilalapit. Kung hindi man yan material na bagay, kung physical healing yan, whatever things that you want, or something simple lang na pagtitiwala at paniniwala na na alam mo na kaya ni Lord solusyonan yung problema mo kasi nandoon ka na sa expected level of your faith. Doon pa lang makikita mo na. Di ba? Kaya nga gusto ko yung sabi ni Thomas nung nakita niya yung mga sugat ni Lord, sabi niya, my Lord and my God. Ganun na lang niya nasabi na para nagsisi siya doon sa sinabi niya. Tandaan natin, hindi pwedeng basta Lord lang. Hindi pwedeng basta God lang. Kaya sabi niya, my Lord and my God. Pag sinabi, hindi pwedeng Lord lang. Bakit hindi pwedeng Lord lang? Baka hanggang doon lang. Hindi pwedeng Lord lang. Ibig sabihin, my God. Ibig sabihin, ay, totoo ka palang Diyos. Kaya mo pala talaga lahat ng bagay. Kaya mo palang solusyonan lahat. Sometimes kasi problem with us, pag tayo nagpe-pray, minamadali natin ang Diyos. Sometimes we twist the arms of God on the things that we've been praying for. Ang problema sa atin, gusto natin sa mga prayer, now na Lord, gusto ko ngayon na, agad-agad. Hindi. Agad-agad, fourth tweet yun. Baka mapunta tayo sa Senate noon. Agad-agad Fourth tweet yun. Di ba yun daw meaning doon? Nagtatalo-talo ang mga senador. Hallelujah. Gusto natin paspasan, gusto natin madalian Gusto natin answered prayers. Di ba sabi doon sa kinakanta? When the process is long and you're losing your song in the night. Sometimes the process is long. But hey, during the process, doon sa mga dinadasal natin, na minsan hindi agad-agad answered prayers. Kaya hindi agad-agad answered prayers yun. Kaya minsan, God allows the process to be long para mag-grow tayo na habang mahaba yung proseso. Nag-grow tayo, nalalaman natin, mas lalo kang kumakapit kay Lord, mas lalo kang naniniwala kay Lord, mas lalo kang nagtitiwala kay Lord, mas lalo kang pwede mong expect something good. And while you are waiting, you are joyfully waiting for that answered prayers. Na nade-develop mo na habang naghihintay ka, mas umahaba yung pasensya, mas umahaba mas lumalaki yung iyong pagtitiwala, paniniwala. And there is something expected faith that is in you. You expect something. You expect a miracle. Na sometimes maybe the process is long. But wow, during that process, hindi mo alam, may mangyayari palang maganda. Kasi sinamahan ka ni Lord during that long process of your waiting, during that long process of our waiting. Hallelujah. Dapat hindi na tayo yung laging duda. Dahil isipin mo na, ay Lord, hindi na ako dapat magduda. Thank you, Lord. Alam ko naman ikaw pa ba, Lord? Kami na nasa Hong Kong, yun yung aming naging laging salita Si Lord pa ba? Hindi pa ba naman kaya ni Lord yan? Ang dami namin mga miracles na nangyari sa Hong Kong when we were there for a month. Ang dami namin mga kausap na tao sa every group, Friday, Saturday, Sunday, Thursday, 4 groups yun. Even when we went to Macau, hallelujah, ganun din na ay mga usapan sa Macau. Sabi namin, Diyos ko, si Lord pa ba? Yung pa ba naman di kaya ni Lord? And every one of us, yun yung mga kinlaim namin Nasabi namin, si Lord pa ba? Diyos ko. Ang dami namin. Alam nyo, yung mga sharing namin, sa Macau, inaabot kami ng 2:00 na madaling araw. Kwentuhan tungkol sa mga milagro ng Diyos.
At yung mga nasasambit namin salita, si Lord pa ba? Di matapos ang usapan, ang kwentuhan, ang pasasalamat, ang mga sharing. Hallelujah. Kaya nga kanina po nagbawi ako ng tulog. With the long process that we had in Hong Kong and Macau. Sabi ko, gusto ko pag uwi ko naman, tutulog ako na maghapon. Yun po ang plano ko kanina, matulog ng maghapon. Buti na lang, nagising ako ng 11, nagutom ako. Buti na lang, naalala ko. Biglang nung mag-aalas 2 na, nag-text na ng, hallelujah, nag-text na ng link si sister. Bigla ko naalala, Sister Violeta. Sabi ko, ay, hallelujah, Friends of the Bar nga pala yung Friday. I was so disoriented with the days. Hallelujah. Ay, wait lang po ha. Hallelujah, sorry po. Naghahanap ng lagaring baka lang aming tubero. Hallelujah. Di ba? Kaya, wow! Yun yung mga, talagang sabi natin kanina, the process is long. But with the many things that God is doing for us, talaga namang, ang daming mga milagro. Katulad ng sinishare ko sa inyo sa Hong Kong and Macau. Alam ko kayo rin po, maraming mga ganong miracles and wonders. Na pinahawakan lang naman natin yung faith Kung minsan tayo nagduda, nag-sorry naman tayo, Lord, sorry, nagduda ako, kala ko hindi mo kaya Sobrang pasasalamat natin. At ngayon, hindi na natin kailangan pang maging katulad ni Thomas na nagduda. Pero palagi nating masasabi, my Lord and my God. Let me share to you a song. Kinakanta namin ito sa Hong Kong noon. Share ko sa inyo. Narinig nyo na rin naman ito, ikanta nito. As we end this with a prayer. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Lord, sobra pong blessed. Salamat sa biyaya at pagpapala. Salamat, Lord. Kami nakita-kita muli ngayon dito sa Friday, Friends of the Bar. And we know, Lord, sabi nga namin, sometimes the process is long and we lose our song in the night. But Lord, hindi na katulad ng dati na kami nagdududa. Tulad ni Thomas. Salamat, Panginoon, at pwede na kaming umasa lamang sa iyo. Na mawawala na yung aming mga duda. Because, Lord, the level of our faith, pinapaangat mo na. Inaangat mo na, Lord. Tanging sa iyo lang kami lagi nakakalapit, nakakakapit. Hallelujah. Thank you, Lord. He who began a good work in you He who began a good work in you will be faithful to complete it. He'll be faithful to complete it. He who started the work will be faithful to complete it in you. The process slowly replacing your hope with despair. Or the process is long and you're losing your song in the night. You can be sure that the Lord has His hand on you, safe and secure. He
Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the As it was in the beginning, is now, and never shall be, world without end. Amen. very help of Christians, pray for us. In the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. God bless po sa ating lahat. Pasensya na po. Ako'y hindi mo na makakapag ng question and answer at Ay siya, magpasalamat na po tayo kay Brother Kiko at sa PBC na, mga pasensya kapatid. na po. I-attend ko lang yung aming tubero. Maraming salamat, Brother Kiko, at Salamat po sa inyo. maraming salamat sa mga narinig namin sa talaga namang